So what particular discomfort did the president experience? Yan. Saan daw pong partikular? Diba? Na parte ng katawan, nakaramdam ng discomfort si Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Diba? Sa tiyan ba? O, siyempre, pag may discomfort ka sa tiyan, nagtatay ka ngayon. Diba? May ganun eh. May discomfort ka sa paa. Ibig sabihin, namabaga yung paa mo. May ganun. Discomfort sa paghinga. Ibig sabihin, hinihika ka. Diba? Discomfort sa ilong. Ibig sabihin, may sipon ka. Discomfort sa ulo, ibig sabihin, may migraine ka, masakit ang ulo mo. Last night? Sagot. Hindi po sa atin na nabanggit kung ano ang particular na discomfort na kanyang naranasan. But ang maimportante po rito at dapat natin maipaalam sa ating mga kababayan na siya po ngayon ay muling nagtatrabaho at Hindi, mali yan, Atty. Claire eh. Ang layo ng tanong sa sagot mo eh. Diba, alam namin nagtatrabaho na siya. Ang tanong po namin, saan po pong parte nakaramdam ng discomfort ang Pangulo? Hindi yung magaling, alam namin magaling na nakauwi na ka, sabi mo eh, di ba? Sabi mo nga, nasa Malacanang na, nagtatrabaho ulit. Alam namin yun, sabi mo eh. At tanong dyan, saan parte? Ano ba talagang specific? Ba't ayaw yung sagutin? Di ba? Malacanang. Tayo yung sagutin. Baka sa panga po ba? Breaking news mga bayan ha. Breaking news po, dinala po sa hospital. Ito pong si Bongbong Marcos. Kagabi daw po. Diyan po siya dinala sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. O ito po, pakinggan po natin yung balita patungkol po dyan. Malacanang, kinumpirmang dinala sa St. Luke's Medical Center si Pangulong Bongbong Marcos kagabi. Report mula kay Tuesday New. Tuesday? Kinumpirma ngayon ng Malacanang na dinala sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kagabi. Ito ay matapos makaramdam ng tinatawag na discomfort. Ayon dito kay Palace Press Officer, Presidential Communications Office, Undersecretary Attorney Claire Castro, bagaman dinala sa St. Luke's Medical Center ang Pangulo, na discharge na ito ngayong araw at ngayon ay balik na dito sa Malacanang. Ako si Tuesday Sagunyo ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Super Radio DZWB. O yan po yung balita patungkol dyan ha. Dinala daw po sa ospital. Ito pong si Bongbong dahil sa nakaramdam daw po ng discomfort. Dapat ang tanong dyan, saan discomfort po? Kasi, di ba, buong katawan pwede kang makaramdam ng discomfort sa paa, discomfort sa tiyan, discomfort sa ulo, di ba? Baka discomfort sa panga, baka nagjolak, gano'n, di ba mga kabayan? Dapat po, specific, mga kabayan. Ito, pakinggan naman po natin kung ano po ang masasabi ng Malacanang. Kaugnay nga po dyan. O ito po ang ibibigay ko na po sa inyo. Ito po si Atty. Claire Castro. We have an official statement. The President spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. His doctors advised rest and monitoring, and his condition remains stable. The President continued to carry out his responsibilities while under medical observation and has returned to Malacanang. Thank you. At para sa ating mga good news, mga bayaning atleta ng bansa, pinarangalan sa home. Napakabilis naman. pero dapat sinabi po nila kung saan parte yung discomfort, di ba mga bayan? Dapat karapatan ng taong bayan yun malaman po kung ano po ang kalagayan, ang totoong kalagayan ng Pangulo. Di ba? Saan po bang parte ng katawan may discomfort si Junior? Sa paa po ba? May discomfort po ba siya sa braso? Diba? Sa katawan? O sa panga? Sa ilong? Diba? Dapat alam po ng taong bayan yan, mga kabayan. Hindi po yung ganyan. Tapos good news, diba? Ang good news po. Hindi po natuluyan siguro. Yun po yung good news. Pero di ba mga kabayan, legit naman po dapat pinapaalam po. Ano po ang tanong ng mga nung mga reporter dyan. Ito, pakinggan po natin yung mga reporter ha. Meron po mga reporter dito eh. I-pass forward na po natin.
Magandang umaga po, Yusek. Ma'am, before I proceed to my original question, just to follow up on the President's health, may we know what particular discomfort did the President experience? Yan. Saan daw pong partikular? Diba? Na parte ng katawan, nakaramdam ng discomfort si Pangulong Bongbong Marcos. Last night? Sagot. Hindi po sa atin na nabanggit kung ano ang particular na discomfort na kanyang naranasan. But ang maimportante po rito at dapat natin maipaalam sa ating mga kababayan na siya po ngayon ay muling nagtatrabaho at Hindi, mali yun, Atty. Claire eh. Ang layo ng tanong sa sagot mo eh. Diba, alam namin nagtatrabaho na siya. Ang tanong po namin, saan po mong parte nakaramdam ng discomfort ang Pangulo? Diba, sa tiyan ba? O syempre, pag may discomfort ka sa tiyan, nagtatay ka ngayon. Diba, may ganun eh. May discomfort ka sa paa. Ibig sabihin, namamaga yung paa mo. May ganun. Discomfort sa paghinga. Ibig sabihin, hinihika ka. Di ba? Discomfort sa ilong. Ibig sabihin, may sipon ka. Discomfort sa ulo. Ibig sabihin, may migraine ka. Masakit ang ulo mo. Ganon. Hindi yung magaling. Alam namin magaling na nakauwi na ka. Sabi mo eh. Di ba? Sabi mo nga. Nasa Malacanang na. Tatrabaho ulit. Alam namin yun. Sabi mo eh. At tanong dyan, saan parte? Ano ba talagang specific? Tayo yung sagutin. Diba? Malacanang. Tayo yung sagutin. Baka sa panga po ba? Tumabingi na po ba? Tatanong lang po kasi ayaw po sagutin eh. Nagka-discomfort po ba sa panga? Nagjolak po ba? Gusto po, napakadaling sagutin eh. Siya po ay nasa maayos na kalagayan at mamayang hapon po ay magkakaroon pa po siya ng 2 pribadong meeting. Okay, so does it mean that makikita rin siya ng public in the next few days, or should we expect the President to take it easy and stay in Malacanang for a while? Sa ngayon po ay may pribado mga meetings po, so makikipag-ugnayan na po siya sa ibang mga opisyal. At tingnan po natin kung bukas po, dahil meron po siyang event, kung maa-advise siya ng doktor na okay naman po siya, malamang po ay makikita rin agad natin ang Pangulo. Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, have you personally seen the president, and can you tell us your observations of his overall condition? Sa ngayon po, hindi ko po personal nakita ang ating Pangulo. Thank you. You may proceed po, ma'am. I'll proceed to my original question. May we have the Malacanang statement on the case filed against the Vice President, plunder, and the graft cases before the Ombudsman? Under Sa ulo naman po, Hana. Tayo sa kalagayan niya ni kasi the President diba? is facing Yung tayo sa kalagayan ni Bongbong, yun yung mahalaga eh. Chismis na yung mga yung gusto ninyo, mga reporter eh. Diba? At chismis din naman po yung lalabas sa bibig ni Atty. Claire. Doon tayo sa next question. Next question. Good morning, Yusek, sorry. During the Senate Blue Ribbon Committee hearing this week na nag-appear yung witness na sina Maria and Joy, said that their boss property in Tamarind Street, Forbes Park, was allegedly bought by former House Speaker Martin Romualdez. In a video dated November 24, 2025, Saldico claimed that Romualdez instructed him to deliver cash to 30 Tamarind Road. He described it as a drop-off point near the president's residence. The question is, does the president own a property near that area? And what is the reaction of the palace, since the statement of Maria and Joy seemingly corroborates what Saldico revealed? And will these allegations eventually leads again to the president? Kung ano man po ang kanilang mga nasabi, mas maganda po na sila ay magkaroon ng ebidensya para mapatunayan po ito. At patungkol po naman sa binabanggit nila kay House Speaker po. House Speaker Romualdez. Former. Hayaan po natin na si Speaker Romualdez po or former Speaker Romualdez po ang siyang tumugon po dyan. Are you privy, ma'am, that the president has a property in Forbes Park? Sa ngayon po ay wala po na ibibigay sa ating impormasyon patungkol po. Wow, walang alam yan eh. Pag chismis, meron yan. Pag chismis, meron yan. Pag ganyan, wala yan. May mga ulat na si resigned lawmaker Saldico is seeking a dialogue sa pamamagitan ng mga intermediate. Tapusin na natin yan kasi iba na po yan eh.
Ang report lang po, doon po sa pagkaka-hospital ni Marcos, bakit lagi sa St. Luke's? Diba? Dati sa St. Luke's din siya nagpa-hair follicle test, nagpa-drug test, di po ba? Bakit sa St. Luke's kaya na mga bayan? At bakit hindi kinumpirma kung saan parte ng katawan merong discomfort ang Pangulo? Yun lang po sana napakabilis lang po nun. Dito ba? Sige po, mag-abang-abang po muna tayo sa mga susunod pa nating mga balita. At hanggang sa muli, paalam.